mag-power on na tayo ngayon. Yan, meron ng pulang ilaw. Tapos, titingnan natin. Ayan. So, good morning. Magandang araw sa lahat. Welcome to my YouTube channel. This is Andy Rabino TV Tech. Meron tayong pumasok kahapon ng linggo at ngayong araw yung isang Samsung na Korean Surplus nakidlatan daw. Susubukan lang kung maayos pa. At meron tayong isang China TV na 21 inches CRT type. One line vertical ang kanyang problem. At yung isang China TV din na nagkulay asul yung kanyang kulay. At meron tayong hinugasan na TV Sharp inian ng pusa. So yan yung gagawin natin. Natapos ko na siyang mahugasan kaya andun nakabilad na pero makulimlim. Subukan lang natin kung matuyo mamaya. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like and share to all of your friends at sa ibang mga group. Shoutout nga pala sa PTV or Pinoy Technician Vlogger sa grupo namin. Shoutout sa inyong lahat at saka sa lahat ng mga nanonood sa aking mga uploads. Shoutout sa inyong lahat. So dito tayo magsimula. Unahin natin yung kahit na sabi natin na yung first come first serve, pero uunahin natin yung madaling ayusin para makalabas at mabawasan yung stock natin. Okay, ito yung plug natin. Saksak natin siya dito sa ating outlet na extension type. Extension lang muna tayo. Ito. Yan. Tapos plug in natin, switch natin. Okay. Yan, umilaw yung kulay pula. At tingnan natin kung ano yung nangyari. Hindi nag-switch on. Ayan. Meron tayong one line na vertical. One line vertical yung problem. Tapos merong kulay na gumagalaw. Ibig sabihin okay yung signal natin. Meron siyang tao or meron siyang picture kasi may gumagalaw. So titingnan natin kung ano yung kanyang sira. Okay, so off muna natin. Tara, samahan nyo ako. Diyan lang kayo at bubuksan ko to. So una natin gagawin, check muna natin kung may stock na supply dito dahil kakabunot lang natin sa plug. Yan, wala siyang naka-standby na supply. Okay, so safe tayo. Ito pa nga pala sa ating secondary. Tingnan natin kung merong supply dito. Wala rin. Okay, so normal tayo. Safe tayo again. Ang next natin na gagawin, nabunot ko na yung kanyang mga cord, mga wire connection dito sa mga socket niya. Yan, pati sa audio video input. So physical inspection tayo. Yung suspect dito ay sa ganong problem, yung one line na vertical ay open yung ating yoke or hindi connected. Ito yung yoke natin, yung pula horizontal at yung blue horizontal. Yan ang itim at saka puti, yan yung vertical natin. So kung mapapansin nyo, focus natin, ayan, meron tayong sunog na resistor doon. Ayun o. So posible itong inductor coil at yung resistor na yan yung sanhi ng pag one line natin. So tingnan natin yan kung sira yan. Yung resistor kanina na yung
nauling na sunog. Ito siya. Itong apat na pin, itong dalawa ay vertical pin, tapos itong dalawa ay horizontal pin. So yung problem natin ay one line vertical, tapos may nakita tayong nasunog na resistor. Ibig sabihin, ito, tingnan natin kung okay, yung coil ay meron naman siyang reading na 0 ohms kasi set natin ng 0 yung ating tester. Yung ating coil ay meron. Yung ating diode, tingnan natin, good naman. Yung ating coil 3 ohms din, good siya. So yung resistor ay naputol. Tingnan natin. Okay, dito lang tayo sa horizontal. Ngayon, kunin natin yung ating tester, bunutin natin yung kanyang pyesa na resistor na sunog. A few moments later. So mali yung natanggal ko. Ito pala yung 1 key na resistor. Yan siya, 1 key. Meron siyang kulay na black, brown, black, red. Tapos ito pala yung sunog, yung nasunog, yung sunog na resistor. Dito tayo sa kabila. Ito pala siya. So yan yung tanggalin ko. Okay, natanggal ko na yung resistor na sunog. Ayan. Tapos naka-series yan sa isang diode. Yan, diode yan. Ayan, naka-series yan sa isang diode. Yan siya, diode. Ang kanyang tatak sa circuit ay diode yan. Kasi ano lang, ayan diode yan. So ito yung resistor na mula sa ating horizontal yoke coil pin papunta sa inductor coil. Ito yung 1 key na resistor at ito yung diode na nakakonect sa isang filter capacitor. Ayan, tapos ito yung resistor na nasunog. So check natin kung okay yung diode at okay yung capacitor. Set natin sa X1 yung ating tester. Check natin forward dito sa positive, yung positive ng ating analog tester. Ayan, meron siyang 5.5 ohms. Tapos pag reverse, wala. Okay, so check natin sa ating reverse X10 key kung meron. So wala, good yung ating diode. Tapos check natin yung ating capacitor X1, tingnan natin. Yan, walang reading. X10, walang reading. X1 key, tingnan natin. Yan, nasa 30. Zero muna natin yung ating tester para malaman natin kung tama ba yung capacitance. Okay, ayan, check natin reverse. So nasa 40 times 1,000. Ayan. So ayan So sa tingin ko good itong ating capacitor at ito ay nagre-range or may reading na 40 times 1 key. Yung kanyang reading ay sa palagay ko ay 4.7. Tingnan natin kung tama yung aking hinala. Ayan, 4.7 to 50 volts. Ibig sabihin okay, good yung capacitor. Sa tester natin makikita na natin yan dahil kabisado natin basahin yung mga capacitor, yung mga filter capacitor ayon sa pitik ng ating needle ng ating tester. Ngayon, sunod natin, check natin yung mylar capacitor. Okay din, walang short. Yung isang diode, okay, so may short tayo dito. Tingnan natin kung may diode nga ba. Wala, so missing. Ibig sabihin ay ito yung ating nakakonect sa ground yata, jumper. Okay, so merong jumper. Ayan, jumper siya. Ibig sabihin connected yon sa ground natin dahil meron siyang jumper dyan.
Ayan, jumper yan, jumper. Ayan o, jumper yan. Tapos, ito siya nag-jump, meaning isang connection lang ito at saka ito. Kasi may jumper. So, ang i-check natin yung mga capacitor. Ito sila, 1, 2, 3. Dahil good naman ang diode, good naman ang 1K, good naman ang inductor, good naman yung ating horizontal coil, horizontal yoke coil. Ito na lang i-check natin ang 3. Dahil good ito, good ito, good ito. At may sunog na isang resistor. So, check na lang natin yung 3 capacitor na yan na timing cap at sprag. Okay? So, check natin yan. Tanggalin ko muna. So, ang ginagawa ko dyan para hindi ako malito sa pagbalik at sabay ma-check, dinisconnect ko muna siya. Yan. Ito pa isa at itong isa. Bali 3 sila. Tapos dinisconnect ko yung ground na nakakonect dito para ma-check ko yung kanyang diode. Ito, ma-check ko itong diode na to. So, wala nang connection ang pad na to. Ito, wala na. Kasi natanggal na yung mga capacitor dyan at itong jumper. Okay? So, i-check ko muna itong diode na to. Check natin yung diode. Check natin sa forward. So, wala namang diode pala. Hindi na nakakunik. Ito na lang yung isa. Walang diode missing. Wala. Ayan o, walang laman pala. So, ito na lang yung i-check natin. Yung ating mga timing capacitor. Okay. So, walang short. Tapos itong isa, wala rin. Naka-extend key tayo. Wala. Itong isa, wala. So, parang wala lahat. Open. Hindi makabasa. So, okay. Hindi siya maka-detect ng capacitor. So, magpalit tayo ng isang tester para makita natin. So, dito tayo sa isang tester ko. Check ko siya. Pareho lang. Ayan o. Yan. Tapos yung dalawa ay wala. Open siya. Open. Ayan o. Walang react or hindi gumagalaw. So, yun yung dalawa. Ito. At saka ito. Pero itong isa ay okay siya. Okay. Yung dalawa ay open. Walang hindi makita. Tingnan natin kung anong number yan. Okay. So, tanggalin ko muna ng buo yung dalawa. Pag ganon kasi na may nasunog na resistor, i-general check natin yung circuit kasi may dahilan yon bakit nasunog. So, ito, tanggal ko isa. Tapos yung isa pa, tanggalin natin para makita natin kung anong number. Mahirap lang kasi maggawa ng video kung nag-isa ka lang, isang kamay lang. So, yung maliit ay dito at ang malaki ay okay dito, yung malaki. Kasi dalawa, isang maliit, nahulog pa. Pulutin ko muna. Ito, isang maliit na manipis. Yan. Ito isang mataba na malaki. So, yung malaki, lagyan natin ng guhit para matandaan natin. Dito sa may guhit, ito yung malaki. Okay? Yan. Para hindi tayo malito. Dahil maya-maya may pumapasok na customer. At baka hindi na natin maalala kung saan nakalagay. Okay, so itong isa ay good. Yaan na natin yan, ibalik na natin, tsaka ibalik na natin itong jumper. Yan. Okay. So, ito yung dalawa na lang, check natin. Yung number ng dalawa na yon ay isang 102J. Ayan, 102J. At yung isa ay 474. So, yung 102G at 474 ay madetect yan ng ating tester.
kung ating i-check sa pamamagitan ng 16 key na range. Lagay natin dito. Ayan, kasi lubat na yung ating 9 volts. So check natin yung 1 auto. Okay. So merong pitik na konti. Okay yun. Okay. Yan, parang mahina siya. Lagay natin doon. At itong 747. So ang 747S open. Walang response. So maghanap tayo ng 747. Okay? Kasi nga nasunog yung resistor. So tingnan natin yung problema. Bakit nasunog yung resistor? So ito yung nakita natin na open yung ating, ay meron pala oh. Kung makikita, hindi ko napansin eh. Yan, may biyak na pala, may biyak. Yan, may itim, ayan oh. Ayun. May biyak na pala yung capacitor. Kaya open siya. Tapos yung isa, yung 1 auto, titingnan na natin, i-comparison natin doon, 1600 volts yan. Okay, maghanap muna ako. Okay, nakahanap na tayo ng ating pampalit. Ito po yung dalawang pampalit natin. And sa isang 1 auto din. At saka isang 474 na 400 volts. At ito yung sira. Ito sa kanan ko. Ito yung sa kaliwa yung pangpalit natin. At ito yung sunog na resistor. So tabi muna natin yan. At i-check ko lang. Kanina yung ating 474 ay walang kibo. Dahil may sunog na nga or may biyak ito. Dapat ganyan siya. Yan. Okay. So nasa 40. Ibig sabihin 474 is 4.7 microfarad din ito. Kagaya ng ating filter dyan na 4.7 microfarad. Ito may LAR 4.7 din ito dahil 4 7 tapos 4 na 0. Ganyan yung aking pagkabasa. Halimbawa, ganyan 4 tapos yung 7. Sulat natin tapos 4 na 0. 1, 2, 3, 4. Bilang tayo 1, 2, and 3. Okay? So, 1, 2, and 3. Okay? Ayan o. So, ayan, 4.7 microfarad. Ayan siya. So, yung 2 auto, yung 1 auto pala, 1, 0, 2. Okay? Ibig sabihin, 1, 1, tapos 0, tapos dalawang 0. Tapos gawin natin 7 digit. 1, 2, 3, 4. May tatlo pa dito na 0. Ayan. So, bilang tayo 1, 2, 3. Tapos 1, 2, 3. So, ibig sabihin ay 0.001 microfarad. Okay? So, hindi na makita ng ating tester yan. Masyado. Maliit na yung pitik nun. So, pero subukan pa rin natin. Ayan. Ayan. Mayroong kunti. Maliit. Napakaliit. Kailangan huwag kayong kumurap. Ayan o. So, okay yung isa. Okay yun. Ibabalik natin yung isa kasi 600 volts yun. Yung nakita natin is 200 volts lang. So, ito, merong ayan, pitik na konti. So, good ito. Ngayon, ito siya, ibalik natin. Lagay natin dito sa ating CRT board para hindi tayo malito. Andun siya, oh. CRT board. Okay? So, ito ay ayan, 4.7. Tapos, ito naman yung ating sira. Ayan o, wala siyang kibo dahil nga may biyak na. Ngayon, paano masiguro natin na tama yung pyesa na gagamitin natin? Halimbawa, kung saan nakakunik yan dyan, yan yung pinagkukunan ko.
Hindi ko na siguro mapakita ng buo. Pero sinundan ko lang yung circuit na kung paano. Ayan, nakaparallel sa diode. Ibig sabihin, meron siyang nakaparallel sa diode dito. Ito, ayan, is 22K or red, orange. Ayan yung diode. Ayan yung 4.7. Dito yun yung ating donor board. Dito tayo kumuha. At dito tayo kumuha ng capacitor. So yung capacitor na pumunta dito sa ating ground, papunta dito sa ating inductor coil, at sa ating 1K, ito yung nakaparallel, ito yung nasunog. So ito yung 22K na resistor. At ito yung 4.7 or 474 na capacitor. At ito yung 102 na 1600 volts. So ibabalik ko ito kasi ano to, 1600 volts. Ito yung ibabalik natin at yung papalitan natin tsaka yung resistor. Okay? So, kabit ko muna yon. A few moments later. Kaya maraming magbubuti or bakal buti na pumupunta dito. Gustong bilihin yung mga board ko. Sabi ko, hindi ko yan binibinta kasi yan yung tumutulong sa akin. Kahit basura lang tawagin yan or scrap na yan, pero malaking tulong yan kasi maraming na ayos na gamit dahil sa scrap ko or sa aking donor board. Yan, okay? So ito na siya, yung resistor natin. May kulay na, hindi kasi makita kasi may mag-focus. Ayan o, red, orange. Yan yung ikakabit natin na merong 22K na reading. Balik natin dito para may patungan yung ating tester. Hirap kasi magkuha ng video, lalo na kung maggalaw. Yung ating viewer ay nag-comment na masakit daw sa mata dahil maggalaw yung ating pagkuha ng video. So ito yon yung 22K. Balik natin sa 0 para makita natin. Yan o. Ito yung 20 na ready 20 na number. Ito siya. So ayan o. Ayan. So kahit na hindi siya nagsakto. Ayan o. 2 sa dalawang guhit nasa 24. Meron naman itong tolerance na gold. Yung gold ay 5%. Ibig sabihin, more or less, humigit kumulang sa 200 o sa 22K, basta pumasok yung tolerance natin. Yung ating 100, kung 5%, meron dyan 5 ohms. Dito sa ating 20, meron din yan 0.5 ohms. So ibig sabihin, meron tayong 0.7 ohms na tolerance value or palugit. Ika nga, palugit. Okay? So, yung mga tester kasi, hindi naman 100% accurate. Kaya nilalagyan ng tolerance yung mga pyesa na ginagamit natin para malaman or para pumasok doon sa nakalagay na number. So dito tayo sa ating Daiji. So tingnan natin kung try natin ang ilaw. Ayan, kita din. So dito tayo kung i-confirm natin. Ayan o. Doon sa isang tester natin na analog, 24 or 240 yun. Okay? So dito naman ay 21.7. So nasa 22 key siya. Ayan o, may letter key. So mas maganda talaga na meron kayo isa or dalawang tester, isang accurate para malaman mo kung totoo. Kaya nga dito sa tester minsan nalilito tayo. Sasabihin natin is change value na siya. Kasi doon sa ating digital ay meron tayong 21.7 ohms or kilo ohms. Dito naman ay
nasa 24 or 240. So ibig sabihin may 5% tayo, magiging 235 or 330.5 dapat yung reading. So malapit din dahil nga yung tester ay minsan ay hindi accurate. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa pinakaluma kong tester. Yung ang problema nito ng aking tester na to ay yung kanyang voltahe naman, hindi accurate dahil nasira na to. So dito naman tayo sa ating sa X1, lagay natin yan, 0 natin. Yan o. Lagay natin sa ating tester. O, di ba? Kung makikita ninyo, yan o. 0 muna natin para sure tayo. Okay, lagay natin sa 16 key na range. X1 key pala. I-0 natin yung ating needle. Ayan. Okay. Ayan. So, naka-0 tayo. Ngayon, i-reading natin. Hindi makita yung kamay ko. Ayan o. So, nasa 220. So, ibig sabihin, doon sa aking bagong tester, ay meron doon pagkakaiba. Kaya, doon tayo sa ating digital magbase pag resistance ang ating i-check. So, ito sana ay makatulong sa iba kung paano. Kasi sabi kanina doon sa isang tester ay change value. Itong ikakabit natin. So, hindi pwede. Dahil nung ginamitan natin ng digital ay sakto naman. 21.7. At paggamit natin nung sa luma kong tester, yun yung nagustuhan ko dun sa luma kong tester na analog kasi accurate yung resistance. Yung voltage naman yung diferensya. So, bawat isa ay merong advantages at disadvantages. Ngayon, sure na tayo na tama ito kasi tatlong tester yung ginamit natin. Okay? Sana ay maraming matulungan ng video na ito kasi ipinaliwanag ko hindi lang yung trouble ng aking ginagawa pero pati yung pag-determine sa tester kung tama ba o hindi yung actual reading na binabasa natin. So, kailangan talaga pag nagdududa tayo sa ating binabasa o tinitesteran ay magkomparison tayo. Kasi minsan sa paghihinala natin, totoo pala yun. Kasi minsan yung hinala ay nagkakatotoo din. So, ayun. Balik na natin yung dito, yung resistor. Ayan, mahaba ang video na to. Pero, sulit ito para sa inyo. Ngayon, balik natin itong isa. Kasi kanina may marka. Ayan, may guhit ako. Ito yung maliit, yung malaki. Ayan, ikakabit natin dyan yung malaking capacitor. Ito yung 400 na 474. Kakabit natin dito. Yan. Kasi tulong ko to sa inyo. Wala kaming bayad dito. Yung sa amin lang ay yung makatulong sa mga nagtatanong. Kahapon merong ako nakita sa group na ganon ang problema. One line vertical, horizontal ang problem. Nagtanong kung saan, nagpapatulong kung saan yung trouble. Ngayon, actual kong ginawa dahil nagkataon na meron tayong tinroubleshoot na ganon ang problema. Sana mapanood niya ito at makita niya ang ginagawa natin. Okay? Ihinang na natin. Ibabalik ko muna yung mga socket. Ito, mga socket, ibabalik ko muna. Sa pagbalik pala ng mga socket, no, take note. Itong thermistor at ito yung degaussing coil. Dapat magkatabi yan. Palagi sila magkatabi para hindi kayo malito. Yan, yan siya. Tapos ito yung ating AC line. Dito yan sa may katabi din ng fuse at ng yellow na capacitor. Yan yung tandaan nyo palagi. Magkatabi yan thermistor at saka yung ating
kadalasan hindi naman lahat siguro dahil depende sa circuit design, pero dito ay meron tayong nakita na magkatabi sila. So yun yung palaging sundan natin. So ibabalik ko muna tong ibang socket. A few moments later. Okay. So babasahin natin muna yung voltahe. Baka kasi mataas or iba yung voltahe sa hinihingi o required voltage kaya nasisira, pero alam ko na hindi yon sa voltahe, pero ginagawa ko pa rin yan palagi para sure ako na bago lumabas sa aking shop ang unit ay tama lahat para hindi tayo magkaroon ng back job. Okay, dito tayo sa ating B+, naka 250 volts range tayo DC sa ating tester. Check natin, meron tayong 110. Check natin yung ating vertical kung meron tayong 24 volts. Tingnan natin yan Okay, so sira yung vertical natin kasi wala tayong 24 volts dito. Yan nasira pa ang vertical. Ayan 12 lang. Kitams. Okay, kailangan talaga i-check natin yung mga voltahe dyan para malaman natin kung tama ba lahat. So yung vertical natin, uulitin ko. Dito tayo. Okay. Meron tayong 24. Tapos pagdating dito sa ating vertical IC, meron tayong 24 din. Pero bakit dito sa kabila wala? Okay. Okay. Pero pagdating dito ay mababa. Okay? Tandaan nyo yung walang magic dyan. Dito sa isang paa, dapat 24 itong dalawa kasi. Itong dalawa na yan. Sa gitna, ground niyan. So ito yung kanyang supply source mula dito sa diode na to. Hindi ba makikita yung aking ginagawa? Ayan. Ito yung diode. Ito yung 24 volts. Ito siya. Yan, papunta yan dito, papunta sa ating vertical IC. So dito, meron tayong 24 volts. Pero dito tayo kanina, wala. Mababa lang siya. Oh, ayun, nandun na. Okay. Ibig sabihin, ayan Kita nyo, mababa. Okay. So dito ako nagbalik. Kung saan ang galing, ayan, may 26. Punta tayo dito, tawid sa resistor. Merong 26. Punta tayo dito sa may kabilang paa ng IC. Ayan, meron 26. Pero pagdating dito ay ayan, mababa. Kita nyo? So, kailangan nating i-sure lahat yan. I-secure. So, hayaan muna natin siya dyan. Mag-check tayo sa ating audio. Kung meron tayong supply dito. Sana ito yung kanyang pin na may voltahe. 12 volts. Okay din. Punta tayo dito sa ating 30 volts. Lagi ko yan tinicheck para sure tayo. Ayan. Tapos dito, meron 30. Dito tayo sa 5 volts. Okay. Meron. Dito tayo sa EGC natin. Tingnan natin kung naka-antena. Yun, naka-antena din. Tingnan natin ngayon yung ating RGB or ang ating screen. Tingnan natin. Yan. Hindi nakakabit dito kasi nandun sa taas. Pero wag na natin problemahin yon kasi yung ginagawa nila ay doon nila kinakabit sa taas, hindi dito. So ngayon dito na lang tayo mag-check sa 180 natin kasi makikita na naman natin yan mamaya kung tama o hindi. Okay, dito tayo. Yan, meron tayong 110 dito sa isa. Meron tayong wala tayong supply dito sa kabila. Yan merong 110 dito sa kabila, isang kulay, meron. Mag-heater check tayo. Heater, ito. Yan, bakit mataas? Ito yung RGB, ito yung heater. Tingnan natin kung heater yan. Wala. Itong isa. Ayan tingnan natin. Wala rin, so wala tayong heater. Bakit wala? Walang heater voltage. Tingnan natin ng mabuti. Baka hindi tumama sa ground yung heater. Ulitin natin. So, wala. Ayun, meron. So, okay na tayo dyan. Okay, okay na tayo sa ating CRT board.
Okay din ang voltahe. Normal din. Yung 30 nandyan. Ito na lang yung sa vertical ang problema. So, pause muna tayo. Ayusin natin yan. Okay, balik tayo. Hindi ko na yan hihinangan kasi 2 buwan pa lang ito. 1 linggo yung warranty nung bilhin nila ito na bago. Kaya meron umabot na ng 2 buwan. So, out of warranty na kaya sa atin dinala. So, wala pang cold shoulder dyan or lost connection kasi bago-bago pa itong unit na to. Ito lang may nasunog lang at may nasirang capacitor, may nasunog na resistor, kaya yon yung nangyari. So, yung sa vertical natin kanina na nawawala yung supply, marumi, ini-resolder ko naman siya. Ayan, na-resolder ko yan. Baba natin yung ating tester. Yan o. Sana siya ba? Sana ba siya? Ayan, okay? Ito, na-resolder ko na yan. Ngayon, ipapakita ko yung voltahe kanina na nawawala-wala. Okay? Doon lang tayo mag-focus sa ating vertical. Yung tester natin, ayusin natin. Yan, dito tayo. Ground tayo ng ating tester. Mahaba na tong video na to. Okay? Dito tayo. Kanina sa nawawala-wala. Yan. So, meron na siya. So, good na tayo. Okay, saksak na natin. Yan, saksak na siya. Mag-power on na tayo ngayon. Yan, meron ng pulang ilaw. Tapos, titingnan natin yung screen natin. Ayan. So, meron pa siyang problema. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan. Ibig sabihin, kulang yung supply natin. Yung ating main filter. Okay? Main filter yan kasi may 160 Hz sum in picture. Okay? Nagawa na natin yung one line. Napa full screen na natin siya. Pero meron pa siyang problema. Yung humming in picture. Picture humming. Okay? So yun naman ang aking tatargetin. Nahinto tayo dahil meron tayong dumating na customer. So ngayon, tingnan natin yung ating voltahe kasi may picture humming tayo. Okay? Sabi ko kanina, yung picture humming natin is 160 Hz sum in picture. May humming siya, picture humming. So, set natin yung tester natin sa 300 volts range. Mahaba-haba tong video na to pero marami kayong matutunan dito. Kung sa bagay yung ating vertical one line solved na yon, pero meron lang problema. Okay, so dito tayo mag-check sa ating main filter kasi main filter yung suspect ko doon sa humming picture. Kasi pag tinuloy natin, pinatagal natin yan, masisira yung ating regulator kasi walang filter na nag-aayuda sa kanya. So bilisan lang natin. Yan o, tingnan mo. Okay. So, mag-switch. Naka-plug in na tayo. Mag-switch ako ng power. Ayan o. Tingnan nyo. Nasa 290 tayo. Okay. Mababa yan. So, dapat 215. Okay. So, pause muna tayo. Meron tayong customer. Okay. Meron lang tayong ipapakita dito. Ito, tingnan nyo. Ayan. Diba? Gumagalaw yung filter natin. So bago pa ito, magdadalawang buwan pa lang ito. Ngayon ito siya oh. Kaya pala siguro may humming dahil walang filter. Okay, hinang muna natin yan. A few moments later. So kabit natin yung capacitor. Kiniskis ko muna para walang dumi, walang kalawang. Balik natin siya dito. Sa pagbabalik natin, sisiguraduhin natin yung kanyang polarity. Ayan yung may puti na highlight. Malaki, ito yung may puti din. Ito yung ilalagay natin dito, gaya nyan. Okay? So pagbalik natin ng capacitor, siguraduhin natin na tama yung kanyang polarity. Kasi pag mali yung polarity, sasabog yan. Isang plug-in lang magsasabog yan. Ngayon tututok tayo dito ng ating test probe dito sa ating positive at negative ng ating main filter. Naka power on switch na yan. So isasaksak ko na lang siya. Lalabas yung kanyang supply. Ayan. So, meron siyang 290 din o 300. Okay? So, mababa lang naman yung voltahe na nakukuha sa ating analog tester. So, dito tayo, subukan natin dito sa ating digital kasi nagkukomparison tayo
sa ating mga tools and equipment kung alin dito yung tamang voltahe. So dito tayo sa ating main filter. Kita ba yung number ng voltahe? Hindi. So sana makita. Lagyan natin ng ilaw. Yan, hindi makita. Yan, okay. So malabo. Ayan. Saksak natin. Nakasiguraduhin yung tester natin naka-voltage. So meron tayong 317. So ibig sabihin, mababa naman yung voltahe ng 1000 doon sa kabila. Ano ba to? Yung tester, iba-iba yung mga voltahe. So doon pa rin tayo sa digital. Dahil yung digital ay accurate kasi magandang klase yun na tester. Okay, so sure na tayo. Ngayon, tingnan na natin kung ano yung kanyang kalabasan. Okay, andun na plug in ko na siya. Tapos, switch na natin yung power. Titingnan natin ngayon yung kanyang picture. Okay. Kung meron pa siyang humming kanina. Oh, di ba? Wala na. Ayan oh. Kasi yung filter kanina ay kinakapos yung supply dahil walang filter. Ngayon itong mga kulay na yan, dahil yan sa speaker magnet natin, meron tayong speaker sa labas na dalawang bass na malaki. Kaya nahihigop ng kulay. Pero mawawala yan. Okay? So, hindi ko na lalagyan ng signal dahil ang haba-haba na ng video ko. Yung problema natin ay one line vertical. Ang sira doon, itong ating dalawang pyesa. Yung ating resistor. Yan. Yung capacitor natin, yung isa ibabalik ko yan doon sa pinagkukunan ko. Ito yung sira, isang 474 at isang resistor na 22K na nasunog. At nung tiningnan natin kanina, nung tinis natin, meron siyang picture disturbance or humming in picture. So ang problema doon, tanggal yung main filter, yung 150 microfarad na 400 volts sa main supply natin. At nung nahinang na natin ay ganito na, okay na siya. So hindi ko na lalagyan ng sound at picture or antenna yan dahil yung problema ay nasolve na dahil ang haba-haba na ng video ko. So hanggang dito na lang, sana ay makapagbigay ito ng kunting idea at kaliwanagan sa mga nagtatanong. Maraming salamat at huwag kalimutang i-subscribe ang aking channel, paki-like and share na rin kung nagustuhan nyo. At sana ay abangan nyo pa ang mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat, God bless and more power. Ito po si Andy Rabino TV Tech, nagsasabing mabuhay tayong lahat. Bye-bye!